po. Senator Soto biglang nawawala sa ere, hindi mahagilap. Natakot na nga ba si Senator Soto? Kasi every now and then may mga komento si Senator Soto sa West Philippine Sea, sa Supreme Court. Pero ngayon para yatang tumahimik si Senator Soto. Natatakot na nga ba si Senator Soto kung saan ngayong araw na ito, yes, today is the day. Sinampahan ng indirect contempt sa Korte Suprema. Di ba nung previous week, haka-haka lang na sina Atty. Topacio magsasampa. Ngayon sinampahan na talaga kapipi. At merong binulgar na medyo pattern pala ito na ginagawa ng pamilya Soto. Opo, merong binulgar na impormasyon si Atty. Respicio. Nahalugkat ni Atty. Respicio ba? Sa Bisaya pa, na find out, na nahibawan ni Atty. Respicio na itong attitude ni Soto, ni Tito Soto, ay attitude ng kayang lolo noong senador pa. Noong every now and then mag-comment. At same din, nakasuhan ng indirect contempt. Hala, it runs in the blood. Nako kabipi. Lalong makifira ang pangalan ni Tito Soto. Well, baka iniisip ni Tito Soto, okay lang yan kasi a few months, mawawala na din ito. Mawawala kung ang Korte Suprema ay hindi aaksyon. What if kung sabi ng Korte Suprema, sige, si Soto, i-indirect contempt yan. Alam nyo ba kung indirect contempt? Makukulong. Tapos, bawal ka mag-bail. Huh? Sabi na, tama. Makinintay ka, Atty. Respicio, ha? Atty. Topacio. Iba, no? Ang jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Pag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed, history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yon na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, Atty. Perdi? Isang As a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Pag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya Indeed, ngayon. history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga history repeat itself pala Tito Soto. Ito ay pinagtulungan po namin mga petitioner kasama ng aming abogado si Atty. Jose Arturo Topacio III sapagkat para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, nasasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonel, walang alam sa rules.
para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto, katulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin. Sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwede bastusin na lang. Hindi naman po binabastos sa Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulungan. So, what the Senate President is doing is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyan. The power of judicial review. Sir, pwede ba yung defense na co-equal branch naman? Hindi po. Hindi po. Sapagkat kahit co-equal ka, kaya nga co-equal eh. Hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Co-equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung dalangin. Kung natatandaan nyo po yung sa Amerika, yung Gore versus Bush sa Florida. Di ba naging Florida ang battleground state? Yung botohan sa Florida ang nagkatalo kung sino magiging Pangulo ng Amerika, ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who is Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it that those are the equations of mature politicians in a mature democracy. Eh tayo, parang bata tayo eh. Pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, dadabog tayo, napipikon tayo, hindi po dapat ganon ang Senate President. So, hindi kung ma-file na dito kung si Estes o maari po siyang ma-judge in indirect contempt. O maari po siyang kagalitan o ma-reprimand, ma-censure. Kataas-taasan po, siya po ay pagbuntahin ng 30,000 o makulong ng 6 na taon. 6 na buwan, sorry. Dito sa sakot ng parliamentary immunity. Ay, hindi po. Outside. Outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay magiging subject to a separate complaint sa Ethics Committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng galawin yun ng kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang kapwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Inaayos pa po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masigura. We are lawyers and therefore we're officers of the court. At kaya hindi po namin masigura yung ginagawa po ni Senate President Soto with all due respect to him. And just